Sobrang sarap ng tanghalian ni Sabrina na inihanda para sa kanya ni Waki. Karamihan doon ay mga paboritong pagkain niya, lalo ng adobo at kaldereta na talaga namang sarap na sarap siya. Nakadalawang plato nga ang nakain niya at busog na siya. Nang matapos kumain, sinundan lamang ni Sabrina si Waki pabalik sa opisina at pumasok sila sa isang private lounge ng binata. Malawak ang room na yon. May 2 kwarto, ang master's bedroom at ang isa naman ay ang guest room. May maliit ding sofa at malaking wardrobe sa loob at sapat na upang pahingahan ng binata. Soundproof din ng kwartong yon. Kung kaya't magkakaroon ka talaga ng sapat na pahinga sa loob, hindi ka maistorbo at maabala ng kahit na sino. Kung gusto mo munang magpahinga, mayroong guest room sa katabi ng master's bedroom. Halata sa biyaheng inaantok ka, kung kaya't dito ka na lang muna tayo magpapahinga. Walang taong natulog doon, lahat ay bagong kagamitan. Sabi ni Waki sa kanya at tinurong guest room niya na sinasabi nito. Tumango si Sabrina bilang sagot. Okay, subalit hindi kagad siya pumasok doon. Sa halip nilapitan niyang binata at nagtanong. Paano kung ipinagpapatuloy natin ang session noong nakaraang gabi? Tulungan ulit kitang makatulog, pwede ba? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Waki. Walang nagawang binata kung hindi ang sumang-ayon sa suggestion ng dalaga. Kung sa bagay, magbe-benefit naman siya dito. Nang makitang tumango si Waki, ay lumapit si Sabrina sa binata at sinarahan ng mga kortina. Biglang nawalang liwanag ng kwarto. Sakto lang na magkakitaan sila. Dahan-dahan ding umilaw ang induction light na nasa gilid na sinadya upang magkaroon ng magandang tulog si Waki. Sa tingin niya, pinaghandaan talaga ni Waki ang pagkakaroon ng magandang tulugan. Pero hindi ito naman ganon ka-epektibo. Nagready na siya at nakita niyang lalaki na lumapit sa closet nito at kumuha ng pamalit. Magpapalit na muna ako ng patulog, sabi nito sa kanya at kagad nang pumasok sa banyo. Nang lumabas ang lalaki, nakaupo na si Sabrina sa sofa. Lumapit ang binata sa kama. Inangat ang kumot at humiga doon. Ready ka na? Tanong ni Sabrina kung kaya't dahan-dahang tumangwang binata. Unti-unti ring bumigat ang talukap nito at pumikit. Si Sabrina naman ay dahan-dahang lumapit sa binata at umupo sa kama upang pagmasdan ito. Kinuha niya rin ng isang magazine na nakapatong sa table at agad na nagbasa. Noong una, sa sofa ang session nila at nakatulog naman si Waki. Malapit sila sa isa't isa kung kaya sinubukan na muna ni Sabrina na tumambay sa sofa at pagmasdan si Waki. Tulog na tulog pa rin ang binata kung kaya't namamangha siya. Akala niya kapag malapit lamang sila sa isa't isa ay magkatabing makakatulog ito. Hindi pala, basta't naroon lang siya sa loob ng kwarto ay mahimbing pa rin ang tulog ng binata. Ang unang 3 beses na pagpapatulog niya, umupo si Sabrina sa tabi ni Waki. Magkalapit na magkalapit sila, kaya mabilis na nakatulog si Waki. Tahimik na tinititigan ni Sabrina ang mukha ng binata. Mini-make sure na tulog na ito. Nakahinga siya ng maluwag na makitang ang bilis na namang nakatulog ng lalaki. Kung hindi lang siya isang professional therapist at psychiatrist na alam na sobrang malalang insomnia ng lalaki, ay baka pag hinalaan niyang isang manyak na lalaki itong si Waki at masamang intensyon sa kanya. Naghintay pa siya ng 15 minutes upang masigurong nakatulog na talagang binata. At nang makitang mahimbing pa rin ang tulog nito, ay dahan-dahan siyang tumayo at tahimik na pumasok sa guest room. Binuksan niya ang closet at nakitang isang buong hilera ng mga pantulog na pareho ng suot ni Waki. Kulay puti iyon at nagmatch pa talaga silang dalawa. Kinuha niyang set ng pantulog, sinuot yon at tumiga sa malambot na kama. Dahil kulang-kulang ang tulog niya kagabi ay nakatulog siya ng mahimbing. Sobrang sarap ng tulog ni Sabrina, kung kaya't hindi nito napansin na pumasok pala si Waki sa guest room at pinagmasdan ang dalaga. Kitang-kitang pamumula ng tenga ng binata habang nakatingin sa makinis na mukha ni Sabrina. Bigla lang siyang natauhan na mapansin ilang minuto na rin siyang nakatambay sa loob at mabilis na umalis doon. Shit, ano bang nangyayari sa akin? I felt like a stalker. Bulong niya sa sarili at napasabunot ng buhok. Ilang minutong nakalipas matapos na umalis si Waki sa guest room, ay nagising na rin si Sabrina.
Napatingin siya sa kisame at nanlalaki ang mga mata na mapagtantong wala siya sa kwarto niya. Napabalikwas siya sa pagkakahiga at ginalang kanyang paningin. Doon lang niya naalala na nasa lounge pala siya ni Waki. Kinuha niya ang cellphone sa tabi at tinignan ng oras. 4:00 na ng hapon. 4 na oras siyang natulog. Sobrang tagal naman. Talagang inaantok siya kanina at sobrang payapa pa ng loob ng kwarto. Pagkabangon, nagpalit na rin siya ng damit. Habang sinusuklay ang buhok ay lumabas siya sa guest room. Sakto namang pumasok din si Secretary Kim sa lounge. Mr. Anderson, ang appointment po na nakaschedule kanina ay nilipat ko ng schedule bukas ng tanghali. Anong oras pong gusto nyo? Meron din pong nag-request ng dinner mamaya sa inyo. Pero tinanggihan ko na po dahil sobrang busy ka. Biglang naputol ang sasabihin ni Secretary Kim na makalabas si Sabrina sa kwarto. Natigilan si Kim at napaawang ang bibig. Bigla ring namilok ang mga mata nito habang nakatingin sa dalaga. Gulo-gulo pa rin ang buhok ni Sabrina at kakagaling lang sa loob ng kwarto. Shit, anong nangyayari? Bakit parang ibang nasa isip niya? Shit, tama bang naiisip ko? Sinuko na ba ng amo niyang bataan sa dalaga? I mean, baliktad pala. Pero kasi alam niyang single since birth ang kanyang amo at hindi to interesado noon sa mga babae. Magkakaroon na ba ito ng Little Waki version nito? Kung ganun, napakagandang balita. Si Waki na nakatingin sa reaksyon ng binatay napakunot ang noo nang ma-realize ang nasa isip nito ay kagad na uminit ang kanyang ulo. Umalis ka na muna, Secretary Kim. Right now. Okay. Wala man lang pakialam si Secretary Kim sa malamig na mukhang ipinapakita ng kanyang boss. Ni hindi niya nga pinansin ang galit nitong ekspresyon dahil sa kasiyahan. Kailangan niyang sabihin ito kina Mr. and Mrs. Anderson at sabihin maganda at baka may gaganaping kasal ngayong taon at bonus pang magkakaupo na kaagad sila. Samantalang si Sabrina naman ay nakatayot na tigilan. Tinignan lamang niya sa Secretary Kim na umalis habang malaki ang misi sa labi. Naabala ko ba kayo? Mukhang may sasabihin pa si Secretary Kim sa'yo, tanong niya sa binata. Hindi naman. Habang nagsasalita ay lumapit si Waki sa mini kitchen area ng lounge at gumawa ng kape para sa dalaga. Sinanyasan nito si Sabrina na lumapit kung kaya't sumunod naman ang babae. Naghanda ako ng coffee para sa'yo. Meron ding chocolate cake dyan. Yung paborito mo, may strawberry milk tea din sa refrigerator. Kung ayaw mo ng kape. Oh wow, nakakahiya naman, nagabala ka pa talaga. Dahan-dahang lumapit si Sabrina tumpo sa tabi ni Waki. Ikiniling niyang kanyang ulo tinignan ng mukha ni Waki. Partikular na tinitigan ng mga mata ng binata at sinuri kung nakatulog ba ito o hindi kanina. Nakatulog ka ba ng mahimbing kanina? Tumango si Waki. Yap, nakatulog ako ng 3 oras at salamat sa'yo. Sa katunayan, mahigit 1 oras lang kadalasan ang tulog ni Waki. Sobrang bihira pa na maka2 oras siya. Kahit nga tanghali, hindi niya magawang matulog, ngunit ngayon. Dahil kasama niya si Sabrina ay nakatulog siya sa higit sa oras at hindi niya yun inaasahan. Pero ang pag-aalala sa kanya ni Sabrina ay nagpainit sa puso ng binata. Dahan-dahang kinuha ni Sabrina ng kape at tahimik na humigo. Waki, may gagawin kaya ata ngayong gabi. Kung ganon, babalik na lang ako muna sa villa. Mukhang nakaka-istorbo na ako sa'yo. Umiling si Waki. Wala naman akong appointment mamaya at uuwi rin naman ako mamayang 5. Tapos na rin ang trabaho ko ngayon. Sabay na tayong maghapunan mamaya at ihatid na rin kita sa villa. Tinasa ng kilay ni Sabrina ng lalaki. Talaga ba? Ngumisi si Waki sa kanya at tumango. Oo naman, may ilang minuto pa naman tayo. Saan mo gustong kumain ng dinner? Libre ko. Napaisip naman si Sabrina kung saan. Sige. Sa steakhouse ulit tayo, masiglang sabi ng dalaga. Kung kaya't tumango lang naman si Waki. Subalit ang masiglang aura ni Sabrina ay napalitan ng pagka-bad trip nang makita niyang taong tumatawag sa cellphone niya, ang kanyang ama na si Hercules. Ayaw niya sanang sagutin sa una pero nakailang missed call na ito at ayaw talaga siyang tigilan. Nang makitang umalis si Waki ay kagad niyang sinagot ang ama. Bakit? Sa kabilang banda sa Hercules naman ay pinipigilan ng galit na nararamdaman sa anak. Kinalma nitong sarili at sinabing, Sabrina, nabalitaan ko sa kapatid mo na sumali ka sa event ninyo sa university at kabilang sa candidate ng campus queen. Kung ganon, pwede bang mag-back out ka na lang, alang-alang sa kapatid mo? Isa ka lang namang physical therapist, kung kaya't hindi naman yun importante sa'yo.
Si Vera na kapatid mo ay isang dancer. Kailangan niya magpalakas at makahanap ng koneksyon upang sumikat siya sa buong Pilipinas. Naiintindihan mo bang sinasabi ko? Nawalang ngiti ni Sabrina nang marinig ang sinabi ng ama. Nagsilabasan ng ugat sa kanyang noo dahil sa sobrang inis. Tumawag lang ito para dito. Hindi ba ito nahihiya sa kanya? Ngunit nang makita niyang bumalik si Waki sa kinauupuan niya, ay kinalma niyang sarili. Agad na nawala rin ang galit na ekspresyon sa kanyang muka. Kung may sasabihin ka pa, sabihin mo na. Kung wala naman, ibababa ko na to. Kung gusto ni Vera ang posisyon na yon, edi sumaling dalaga. Ano naman ang pakialam niya? Hindi naman siyang president ng UP upang magdesisyon na pananluhin ng anak nito. Subalit hindi alam ni Sabrina na nangunguna na sa botohan ng pangalan nito, kung kaya't labis ang galit ni Vera sa kapatid. Kanina pa kasi kinukulit ng dalagang ama nito na sabihin kay Sabrina na mag-back out na. Sure na kasi na si Sabrina nang mananalo sa event na yon. Malaki rin kasi ang impluensya ni Jake at ng mga kaibigan nito at maagang kinakampanya si Sabrina upang manalo sa gaganaping event ng UP. Bumuo nga rin ang 3 lalaki ng grupo ng fans at pinag-uutupang mga kababaihan upang botohan si Sabrina. Isa pa sa dahilan na yung pagiging magaling at matalino ni Sabrina kung kaya't maraming estudyanteng iniidolo siya. Nasa likod pa ng dalaga si Mr. Waki Anderson, kung kaya't malinaw na ito ng magiging campus queen ng taon. Samantalang grupo ni Jumaira, Helvan at Aliana ay maaga ring nangampanya sa mga estudyanteng naroon. At nasa rank 2 na si Jumaira at Aliana. Tayo pang ang dalawa. Nang dumating si Vera galing bakasyon, ay ilan na lang estudyanteng sumusuporta sa kanya. Sa madaling salita, kulelat ng dalaga. Hindi inaasahan ni Vera ng resulta ng event ay kaagad na nalaman. Kahit hindi pa naman ito nagsisimula, talagang landslide ang boto kay Sabrina. At hindi matatanggap ni Vera yun. Isa pa naman sa goals niyang manalo sa Campus King and Queen ngayong taon. Sa tulong nito ay tsak na marami siyang makukuhang fans at koneksyon. Kaya naman buong araw niyang kinukulit ang amang si Hercules na pagsabihan si Sabrina na mag-back out at sabihin sa mga fans nito na botohan siya. Dahil sa sobrang kulit ni Vera ay sobrang niinis na si Hercules. Kung kaya't napatawag ang matanda sa panganay na anak. Pakinggan mong mabuting sasabihin ko, Sabrina. Sabihin mo sa mga estudyanteng sumusuporta sa'yo na si Vera na lang ang botohan nila. At hindi ka na. Malapit ng international competition ng kapatid mo. At kailangan niya ng malaking fanbase para sumikat at manalo. Wag mo akong utusan. Ibababa ko ng telepono. Natahimik si Hercules at mas lalong nagalit sa anak. Sa isip ng matanda. Sinagot-sagot na talaga siya ng anak at tinasan pa siya nito ng boses. Siya na sariling ama nito. Sariling dugo at naman. Umigting ang panga ng matanda at gigil na nagsalita. Ama mo ko, Sabrina. Nasaan ang respeto mo? Galing ka sa dugot laman ko. Bastarda ka. Wala ka nang pinag-aralan, sumama ka pa sa isang lalaking matanda't mataba. Nasaan ang delikadesa mo? Bumalik ka sa bahay na ito at bibigyan kita ng leksyon. Ngayon din, wala kang utang na loob. Agad ibinaba ni Sabrina ang kanyang telepono at tahimik ni tinago yun sa kanyang bulsa. Sa katunayan, sanay na rin siyang pinagsasabihan ng masama ng ama. Pero hindi pa rin mawala-walang kirot sa dibdib na nararamdaman niya sa tuwing naririnig niya ito sa ama. Nasaan ang delikadesa niya? Bastarda? Siya pa ngayon ang bastarda? Ha? Sobrang nasira ng magandang mood niya dahil sa walang hiyang ama niya. Sana nga hindi na lang niya ito naging tunay na ama. Nakatayo lang si Waki sa tabi ni Sabrina. Ngunit rinig pa rin ng lalaki ang pinagsasabi ng tao sa kabilang linya. Nang makitang malungkot na mukha ng dalaga, hindi niya na ito tinanong pa. Kinuha niyang strawberry milk tea sa refrigerator at tinapat yon sa labi ng dalaga. Huwag ka nang mainis. Tikman mo muna ito. Favorite mo ito, hindi ba? Pampa-good vibes yan. Sabi ni Waki kung kaya't ngumiti na lang ang dalaga. Sinipsip niyang milk tea at hinawakan yun. Masarap at matamis. Tama ka. Pampa-good vibes nga ito. Na makitang bumalik ang ngiti ni Sabrina at kumalma na ito. Ay doon lang nagtanong si Waki. Mukhang hindi magandang relasyon yun ng ama mo. Alam niyang pinaimbestigahan siya ng binata. Kung kaya't sinabi niya lang ditong totoo. Well, to tell you the truth, hindi nga magandang relasyon namin ng dad ko. Hindi ko alam kung bakit mas mahal niya si Vera kaysa sa akin na tunay niyang anak. Hindi ko rin magets ang matandang yon. Bastang alam ko lang isa siyang walang kwentang ama. Nang marinig ni Waki ang sinabi ni Sabrina ay nalungkot ang binata.
Sure ka bang ikaw talaga ang tunay na anak ng dad mo? Kung tutuusin, walang magulang na itinatakwil ang anak niya. Kasi kung akong tatanungin, base sa narinig ko kanina, ang usapan niyo ay parang hindi kayo magama kung hindi magkaaway. Nagkibit balik si Sabrina. Sana nga hindi pero kasi ang mommy ko noon ay in love sa dad ko kaya nabulag to. Ang tanging nakikita lang nito yung walang hiya kong ama na si Hercules. Nahihirapan na nga siya minsan dahil ito lang naman talagang pumigil sa kanya na bawi ng Aguilar Company nang ina naman niyang nagmamay-ari ng una pa lamang. Kung hindi nga lang siya bumalik sa Pilipinas ay baka nakuha na nitong pinaghirapang kumpanya ng kanyang ina. Hindi naman kasi siya into money dahil may pera siya pero ang kumpanyang yun ipagmamay-ari ng kanyang ina at ipapamana yun sa kanya. Hindi naman siya papayag ni ibang manhinabang. Huminga ng malalim si Sabrina at napayuko. Dahan-dahang nilagok ang milk tea na nasa kamay niya. Nakakainis talagang pamilyang Velasquez, lalo ng kapatid niya. Kapag nalaman niya ng ama niya ay may kagagawan sa lahat na nangyari sa kanya, talagang hindi niya ito papatawarin. Kahit na lumuhod pa ito sa kanya. Boss, okay na ba yung pinapirmahan kong papeles sa'yo? Kailangan na kasi yun ngayon ng Finance Department. Magalang na sabi ni Secretary Kim matapos na kumatok sa pinto at pumasok sa loob. Sumilip ang binata kay Sabrina na kasalukuyang kumakain ng cake at umiinom ng milk tea. Napalingon naman si Waki na ngayon kalmado na at maganda ng mood kung kaya't hindi na natakot si Secretary Kim na makipag-usap sa binata. Kunin ko na lang po sa desk mo. Agad na naglakas si Secretary Kim sa desk ng amo at tinignan ng papeles na nadoon. Kinuha niya ito at tinasang may pirma ng binata, ngunit nagulat siyang. Nang tumingin siya, nakita niya ng dalawang dokumentong kailangan niyang pirmahan ay nakalagay pa rin doon ng buo. Nang walang pirma, nagulat si Kim at napalingon sa boss nito. Boss, wala pa atang pirmang mga papeles na ito. Sinulyapan siya ni Waki at sumagot. Busy ako Natahimik si Secretary Kim at napaawang ng labi. Busy? Saan naman ito busy? Busy sa pag-asikaso sa dalagang nasa tabi nito? Hindi po pwedeng maisingit ang dalawang papeles na hawak-hawak niya. 2 pirma lang naman ang kailangan ng papel na ito sa amo niya. Ilang segundo nga lang yon tapos na. Subalit hindi na nagreklamo pa si Kim. Napabuntong hininga na lamang ang binata at tumango bilang sagot. Napansin ni Sabrina ng matinding sama ng loob ni Secretary Kim. Alam niyang nagrereklamo na ito kanina pa dahil hindi magawa-gawa ni Joaquin trabaho nito. Dahil sa kanya. At sobrang nagigilty siya doon. Medyo nakakatawa lang ang pilit na ekspresyong pinapakita nito. Talagang nagtitimpi ang binata sa katigasan ng ulo ng amo nito. At dahil medyo naawa naman siya kay Secretary Kim ay pinagsabihan niya ang lalaking nasa tabi niya. Mr. Anderson, mukhang kailangan mo na yata magtrabaho. Nang makita ni Joaquin na okay ng pakiramdam ng dalaga, ay tumango ito. Agad na sumunod ang binata sa kanya at umupo sa suave chair para magtrabaho. Akin ang pipirmahan ko nang matapos ang trabaho ko. Utos nito sa secretary. Sa ilang segundo kagad na napirmahan ni Joaquin ang lahat ng dokumento. Nakahinga ng maluwag sa Secretary Kim dahil hindi na siya babalik pa upang kunin ang mga papel. Nasa 14th floor pa kasi ang Department ng Finance kung kaya't mahaba-haba pang lalakbayin niya. Sobrang nagpapasalamat siya kay Sabrina kung kaya't tinangon na muna niyang dalaga bago umalis sa lounge habang hawak-hawak ang mga napirmahang dokumento. Kumaway lamang ito sa kanya at ninitian siya ng matamis. Sa ngayon medyo nakakaramdam siya ng pagkabahala. Mukhang medyo magbabago ng takbo ng kumpanya nila. Ngayon na mas importante na sa boss niyang dalagang yon kaysa sa trabaho nito. Na-realize sa Secretary Kim na malaking adjustment ng kumpanya kung magpapatuloy pang uunahin ni Mr. Anderson si Miss Sabrina.